Mga produktong petrolyo nagbabadyang tumaas sa susunod na linggo. Bawas presyo sa LPG ipatutupad ngayong Agosto. Voter registration bilang paghahanda sa nalalapit na pagdaraos ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE nagsimula na ngayong araw. Whistleblower na si Julie Patidongan nagtungo sa tanggapan ng DOJ ngayong araw. Pamilya ng missing Sabongeros magsasampa ng reklamo laban kay Atong Ang. Apat na Indian warship nasa Pilipinas para sa port visit. Binabantayang low pressure area, malaki ang tsansa na mabuo bilang isang bagyo ayon sa Pag-asa. At 23 tao sugatan sa aksidente sa amusement park sa Saudi Arabia. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 1, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Abiso sa mga motorista, panibagong dagdag sa presyo ng langis ang nagbabansyang ipatupad sa susunod na linggo. Base sa resulta ng 4 na araw na trading sa international market, posibleng tumaas ng piso kada litro ang presyo ng diesel, habang piso at 50 sentimos naman ang inaasahang dagdag sa presyo ng gasolina at 80 sentimos naman na increase sa kada litro ng kerosene. Samantala, nagpatupad naman ng bawas presyo ang ilang kumpanya ng liquefied petroleum gas o LPG. Ang Petron nagbawas ng 2 pesos and 50 centavos sa kada litro o kada kilo o katumbas ng bawas na 27 pesos and 50 centavos sa kada regular na 11 kilogram na tangke. Habang bawas na 2 piso kada litro naman ang Regasco o katumbas ng 22 pesos na reduction sa kada 11 kilogram na tangke. Ibinahagi ng Malacanang kagabi na nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa telepono si German Chancellor Friedrich Merz. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nag-usap sila patungkol sa pagpapalakas ng depensa at kooperasyon sa ekonomiya. Gayon din ang pagtutulungan kaugnay ng mga issue sa rehiyon at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Inimbitahan din aniya si PBBM na bumisita sa Germany. Patuloy ang ginagawang mga paghahanda ng Pilipinas para sa pag-host ng ASEAN Summit sa susunod na taon. Lalo na at ito ay isang malaking oportunidad upang maipakita ang mahalagang diplomatikong relasyon ng Pilipinas sa iba pang bansa. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Nagpahayag na ng kahandaan ang Department of Tourism para sa hosting ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit sa susunod na taon o 2026. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, kabilang sa nakitang venue ng ASEAN Summit ay ang ilang tourist sites sa Cebu City kung saan naisagawa na din ang site inspection. Dagdag pa ng kalihim, makatutulong ito sa pagpapalakas ng turismo at ekonomiya ng bansa. Sa sentro din aniya ang ASEAN Summit 2026 sa usapin at aspetong turismo ng mga bansa sa ASEAN region. Well, the Philippines hosting of the ASEAN in 2026 will be a very big boost to tourism for the country. And on the side of the Department of Tourism, we are very excited that the very first ASEAN meetings will be about tourism, with the ASEAN Tourism Forum slated to be held in Cebu at the end of January in 2026. Kaugnay nito, ayon kay Secretary Frasco, nakahanda na din ang committee na mag-oorganisa sa pagtitipon, lalo na sa serye ng meetings na gagawin.
we have already begun our discussions as far as the specific preparations for both the TRAVEX as well as the ministerial meetings for the ASEAN Tourism Forum. And then we fully intend to expand this coordination to our local stakeholders in Cebu. The involvement of the DOT also expands to the other meetings that will be held throughout the course of the year. And our President has called for a whole-of-government approach to ensure the success of the Philippines hosting. Inihayag din niya na ang muling hosting ng Pilipinas sa nasabing pagtitipon ay pagkakataon na isulong ang ASEAN Visa na makatutulong sa integration ng mga polisiya ng ASEAN countries at ang pagkakaroon ng karagdagang kaalaman sa tourism sector. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinikayat ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang mga Pilipino sa abroad na mag-invest sa Pilipinas para makatulong sa pag-unlad ng bansa. Kaugnay ito nang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address na handa ang Pilipinas sa mga investment. Mayroong Balink Bayan platform na nagkukonekta sa mga Filipino na nasa abroad kung saan bukas ang oportunidad nito para sa negosyo, donasyon at reintegration. Tiniyak ng isang kongresista na bibigyan ng sapat na oras sa budget hearing sa Kamara si Tourism Secretary Cristina Frasco. Ito ay matapos igiit ng kalihim na hamon sa kagawaran ang budget na inaaprubahan ng Kongreso para sa tourism promotion. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, magkano ba ang proposed budget ng Tourism Department para sa susunod na taon? Ella, nasa 3.1 billion pesos ang pinapanukalang pondo para sa Department of Tourism sa susunod na taon. 500 million pesos ay nakalaan para sa branding at sa promosyon ng Pilipinas bilang isang global tourist destination. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, underfunded ang kagawaran kung ikukumpara sa mga kalapit bansa sa Asia. Binanggit din itong tila ang pagpapahayag nito ng suporta sa pagiging independent ng kanyang asawang si Cebu City Representative Duke Frasco ang naging dahilan para atakihin siya ng ilang kongresista. Si Congressman Frasco ay dating Deputy Speaker sa 19th Congress, subalit tumangging bumoto sa pagpapatuloy ng liderato ni later Representative Martin Romualdez ngayong 20th Congress. Giit naman ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, Chairperson ng House Committee on Higher and Technical Education, ang usapin ng budget ay hindi tungkol sa personalidad, kung kanino tapat o anong partido ang kinabibilangan. Bagkus tungkol ito sa kung nakakapag-perform ba o ginagamit ng maayos ang pondo ng mga ahensya ng pamahalaan. Pinunto rin ng mambabatas ang anyay mga sinita ng Commission on Audit sa Tourism Department at marketing arm nito. Gayon din ang unliquidated fund transfers umano. Dagdag pa nito sa claim umano ng kalihim na politically motivated ang budget. Tanong nito bakit hindi nagsalita ang asawa nitong si Congressman Frasco sa budget deliberations samantalang Deputy Speaker pa ito noong 19th Congress. Sa huli, binigyang diin ni Congressman Asidre na bibigyan ng sapat na oras si Tourism Secretary Frasco para ipagtanggol ang proposed budget ng kanyang kagawaran sa 2026 at buksan ang mga isyong sinasabi nito sa budget deliberations. Ito anya ang proper forum at hindi sa social media. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinababantayang mabuti ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Antonio Navarrete ang geopolitical tensions o ang alitan ng mga bansa o rehiyon na maaring magkaroon ng epekto sa Pilipinas. Ayon kay Pangulong Marcos, nangangailangan ito ng pagmamatiyag at epektibong pamumuno.
Susuportahan din aniya ng administrasyon ang patuloy na pagpapalakas ng Armed Forces of the Philippines. Pangako naman ng bagong Army Commander na tututukan niya ang human capital development sa ilalim ng kanyang liderato. You will be assuming your role at a time when geopolitical tensions and global uncertainty are high. This will demand your vigilance and leadership to deliver clear direction and to show a firm commitment. On personnel, nurturing our greatest asset. Every soldier matters. We will ensure that career paths are clear, skills are recognized, and opportunities for growth are accessible to all. Tatlong Chinese research vessel ang patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard. Samantala, muling inakusahan ng China ang Pilipinas bilang sanhi ng gulo sa South China Sea. Mariin naman itong itinanggi ng PCG at sinabing ang China ang totoong bully. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Patuloy na minomonitor ng Philippine Coast Guard ang tatlong Chinese research vessel na pumasok sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Naunang namonitor ang Beidiao 996 na nasa 185 nautical miles mula sa Zambales. June 25 naman, pumasok ang Zhangyang Hongten at Sun Haiyun sa EEZ ng bansa. Sabi ng PCG, posibleng nagsasagawa ng illegal maritime scientific research ang mga barko ng China. Ang Zhangyang Hongten ay may kakayahang magsagawa ng deep sea surveys, habang ang Sun Haiyun ay isang unmanned drone carrier. Kahapon ay nasa 195 at 192 nautical miles mula sa Rizal, Palawan ang dalawang research vessel. We would like to believe na magkasama sila ngayon. But the difference between the two Chinese research vessels, itong si Zhangyang Hongten, ay umikot siya sa Balagtas Sea and it entered our exclusive economic zone sa may west of Luzon. And ngayon, kasama niya yung naunang Chinese research vessel na sinabi ko. Muli ring bumalik sa Bajo de Masinloc ang tatlong barko ng Chinese Coast Guard na umalis sa lugar dahil sa nagdaang bagyo. Samantala, sa isang press conference sa Beijing, sinabi ni Senior Colonel Zhang Zhaogang, tagapagsalita ng Chinese Ministry of National Defense, na ang Pilipinas umano ang pinagmumula ng kaguluhan at panganib sa South China Sea. Reaksyon ito ng China sa paglipat ng atensyon ng militar ng bansa sa external threats at patuloy na pagpapalalim ng alyansang militar sa Estados Unidos, Australia, Japan at India. Ito ang post ng China military sa kanilang FB page nitong Miyerkules. Kabilang umano sa ginagawa ng Pilipinas ang iligal na pag-ukupa sa mga isla at bahura sa Spratlys. Paulit-ulit na pagbubuyo at paghaharas laban sa China at paggamit ng foreign forces para manggulo sa West Philippine Sea. Giit naman ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa isyu ng West Philippine Sea, ang China ang bully at nag-uudyok ng gulo sa rehiyon. Alam naman natin na ang Philippine Coast Guard vessels ang nakaranas ng bullying sa parte ng pagpapatrolya natin sa West Philippine Sea. Tayo, naka-experience tayo ng water cannon, ramming, and even dangerous maneuver ng Chinese Coast Guard. Subalit ayon sa Philippine Coast Guard, sa kabila ng mga panghaharas na ito, nananatili silang mahinahon at hindi sinasabayan ang mga pambubuyo ng China. But despite of all this, the Philippine Coast Guard still maintained professionalism. We never responded to such bullying tactics ng People's Republic of China. As a matter of fact, ang Philippine Coast Guard ay umaayon sa guidance ng ating Pangulo ng pagtitimpi. It is not the Philippine Coast Guard that initiates itong mga agresibong paggalaw ng China, but we're only on the receiving end. Ayon kay Commodore Tariela, patuloy nilang china-challenge ang mga pahayag ng China sa tuwing nagsasagawa umano sila ng mga maritime law enforcement sa West Philippine Sea. Every time that they claim na sinasabi nilang they are conducting maritime law enforcement
in different waters in the West Philippine Sea. Ang Philippine Coast Guard, we always see to it na challenge natin yan. We are highlighting the fact that it is not part of the maritime jurisdiction of the People's Republic of China, and that they do not have authority to conduct such maritime law enforcement patrol. Para naman sa isang maritime law expert, ang pahayag ng China na ito ay pagpapakita ng kanilang desperasyon. Alam naman anya ng karamihan, ang China ang totoong gumagawa ng gulo. Ayon kay Professor J. Batong Bakal, hindi naman kasi ang Pilipinas ang nakikialam sa mapayapang paghahanap buhay ng mga mangingisda sa West Philippine Sea o kaya'y nanghahabol o nagbabanta sa mga barko ng ibang bansa. I think it highlights also their kind of desperation din. They know that most well-meaning nations who know what's going on, they know that they understand the Philippines' position, the Philippines' position, and that the Philippines is on the right. Kaya they're resorting to that kind of tactic. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa bansa ngayon ang 4 na barkong pandigma ng Indian Navy bilang bahagi ng kanilang operational deployment sa Southeast Asia. Ayon sa AFP, resulta ito ng Raisina Dialogue sa Delhi, India nitong nakaraang Marso. Mula sa Maynila, may report si Ryan Lacanlale live. Ryan, bukod sa port visit, ano pa ang ibang aktibidad nila sa pagbisita dito sa Pilipinas? Aga lalahok ang ilan sa mga barko ng India sa isa sa gawang maritime cooperative activity sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa susunod na linggo. Dumaong kaninang umaga ang INS Sandayak ng Indian Navy dito sa Pier 15 sa Maynila para magsagawa ng port call visit. Ang INS Sandayak ay isang service ship ng Indian Navy. Isang hydrographic vessel na ginagamit sa ocean mapping. Temporary hospital din ito sa panahon ng digmaan. May mga small ammunition na nakakatid sa barko. Nakatakda rin silang magtungo sa Subic Bay sa Zambales sa susunod na araw. Ito ang unang pagkakataon na dumaong sa bansa ang service ship at ito rin ang pinakamalayong narating ng barko simula noong makomisyon ito noong 2024. Pero hindi ito magiging bahagi ng MCA sa susunod na linggo. Noong Miyerkules, nauna nang dumating ang 3 warship ng Indian Navy sa Maynila. Kabilang na dyan ang INS Delhi, isang guided missile destroyer na armado ng BrahMos missile system. Kasama rin sa grupo ang INS Kiltan, isang anti-submarine warfare corvette, at ang INS Takti, isang fleet tanker. Ang ilan sa mga barko ng Indian Navy lalahok sa kauna-unahang maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at India sa karagatan na sakop ng Pilipinas. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner, resulta ito ng Raisina Dialogue sa Delhi, India nitong nakaraang Marso bilang pagpapalakas ng ugnayang militar ng Pilipinas at ng India. At yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Simula na ngayong araw ang 10-day voter registration o pagpaparehistro ng mga botante sa buong bansa bilang paghahanda sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Pinangunahan ng Commission on Elections o COMELEC Main Office ang pagpaparehistro sa isang Indigenous People o IP community sa Mabalacat, Pampanga. Hinikayat din ng komisyon, lalo na ang mga kabataan na magparehistro. Mula sa Mabalacat, Pampanga, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na ang latest sa isinasagawang voter registration dyan sa Mabalacat? Pero tanghali, Ella, sa ngayon ay naging maayos yung isinasagawang voter registration at nakita natin marami sa ating mga kababayan ang tumugon
at nagparehistro sa unang araw ng pagpaparehistro sa buong bansa. Magparehistro para makaboto at marinig ang boses ng bawat isa. Ito ang panawagan ng Commission on Elections of COMELEC para sa lahat na kwalipikado namang magparehistro, lalo na ang mga kabataan. Nagsimula na nga ngayong araw hanggang August 10 po yan ang 10 araw ng voter registration sa buong bansa. Magtungo lamang sa tukal na tanggapan ng COMELEC mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Pinangungunahan naman ngayong araw ni Chairman George Erwin Garcia at ilang commissioners ng COMELEC mula sa main office ang pagpaparehistro sa isang Indigenous People o IP community sa Barangay Kalumpang, Mapalacat, Pampanga. Kaliwanag ng komisyon, walang dapat maiiwan maging ang mga nasa kasulug-sulugan ng Pilipinas. Nasa 100,000 na mga katutubo ang inaasahang makapagparehistro. Maiksing panahon, pero yun ang kadahilanan kung bakit dinadala natin ang registration mismo sa kanilang mga lugar. Hindi na natin sila pinapabayaan pang pumunta pa sa kapatagan, sa bayan o sa munisipyo. Kahit sa ibang parte ng ating bansa, meron tayong mga satellite registration. Sa National Capital Region ay mayroong ngayong Register Anywhere program o RAP na ipinatutupad ang komisyon. Ang mga hindi taga-NCR ay maaaring magparehistro sa RAP sa iba't ibang lokasyon tulad sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA, Paranaque Integrated Terminal Exchange o PIDX, LRT2 Breakfast Station, Phil Sports Arena dyan sa Pasig City at marami pang lugar. Kaya pinakita sa parehistro na huwag po kalimutang magdala ng kahit isang valid ID o government-issued ID. Kasama po dyan ang National ID, Postal ID, Senior Citizens ID, Passport at marami pa. Maaari rin magparehistro ang mga nasa edad 15 taon pataas para makaboto sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Bisitahin lamang ang official page ng COMELEC para sa mga karagdagang impormasyon. Samantala ay alam naman natin no, itong isinasagawa ngayon ng COMELEC ay para sa barangay at sangguniang kabataan elections na natanggap 71 taon. Pero mayroon tayong natanggap na impormasyon mula sa opisyal ng COMELEC na mukhang pipirmahan daw ng Pangulo yung panukalang batas na ang resulta nito ay magpapaliban sa halalan. Nakatakda daw yan sa August 12, alas 2 ng hapon dyan sa Malacanang ang pagpirma doong panukalang batas. Yan ang ating update mula dito sa Mapalacat, Pampanga. Balik sa iyo. Maraming salamat, Dante Amento. Nasa 20 senador na ang nais na sumunod sa Supreme Court ruling kaugnay ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Senator Jingo Estrada matapos maglabas ng desisyon ang Korte Suprema na labag sa saligang batas ang naturang impeachment complaint na inihain o naihain ng Kamara. Mula sa Maynila, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Live. Asher, tinukoy ba ni Senator Estrada kung sino-sino ang mga senador na nais sumunod sa SC ruling? Ating pong babalikan ang ulat na yan ni Asher Cadapan Jr. Hindi balanse ang pamamahagi ng Senate Committee Chairmanship. Ito ang paniniwala ni Senator Risa Hontiveros matapos italaga na sa mga senador ang halos lahat ng mga komite sa Senado. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Umaasa si Senador Risa Hontiveros na madadagdagan pa ang mga Senate Committee na ilalaan sa minority block sa Senado. Ito ay matapos mabigyan na ng tig-isang komite ang mga senador na kabilang sa naturang grupo mula sa 41 permanent committee sa Senado. Habang may 3 pang committee chairmanship na bakante pa rin hanggang sa ngayon. Nanatili kay Senador Hontiveros ang Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality habang napunta naman ang Economic Affairs kay Senador Juan Miguel Zubiri. Talaga naman ang electoral reforms and people's participation kay Senador Panfilo Lacson at ang culture and the arts naman ay kay Senador Loren Legarda pa rin. Paliwanag ni Senador Risa, masaya sila sa minority dahil makapagsisimula o makapagpapatuloy na rin sila sa kani-kanilang trabaho sa kani-kanyang komite na pinangungunahan. Ngunit hiling nito na madagdagan pa ang Senate Committee sa minorya. And yes, batid po namin na may at least 3 pang komite na hindi pa nahalal ang
mga chair nito. And naglulook forward po kami para sa mas balanse naman, kasi napapansin po kahit ng ating mga kababayan, hindi naman balanse yung pag-distribute ng committee chairpersonships para din maging efficient at effective yung paggana ng committee system namin dito sa Senado. Para naman kay Senador Vicente Soto III, nauna nang sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na batay sa tradisyon ay wala itong komite na hinahawakan bilang Senate Minority Leader. Ito ay dahil otomatikong miyembro na ng lahat ng mga komite ang liderato ng minorya. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 20 senador na ang nais na sumunod sa Supreme Court ruling kaugnay ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Senator Jinggoy Estrada matapos maglabas ng desisyon ang Korte Suprema na labag sa saligang batas ang naturang impeachment complaint na naihain ng Kamara. Mula sa Maynila, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, tinukoy ba ni Senator Estrada kung sino-sino ang mga senador na naisumunod sa SC ruling? Aga inamin ni Senador Jinggoy Estrada na isa siya sa mga naninindigan na dapat sundin ang Supreme Court ruling kaugnay nga sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngunit hindi na nito tinukoy kung sino pa ang iba pang may katulad na posisyon kagaya niya. Immediately executory o agaran ang pagpapatupad ng inilabas na Supreme Court ruling sa impeachment ng Vice Presidente. Ito ang binigyan diin ni Senador Jinggoy Estrada sa gitna ng pagpapaikot ng resolusyon sa Senado na naglalaman ng argumento, payo at boto ng ilang former justices sa pag-usad ng impeachment case. Kahapon ay naihayag na ni si Senador Francis Kiko Pangilinan ang nangunguna sa pagbubuo at pagpapapirma ng naturang resolusyon kung saan 4 na senador na ang nakapirma dito. Bukod kay Senador Pangilinan, kabilang sa mga sumusuporta sa naturang resolusyon ay sina Senators Bam Aquino, Risa Ontiveros at Vicente Soto III. Ayon kay Senador Estrada, hindi niya pa nababasa ang naturang resolusyon. Gayunman, mayorya sa mga kasamahan niya sa Senado ay pabor na sundin ang kataas-taasang hukuman batay sa caucus o pagtitipon na isinagawa ng upper chamber noong Lunes. Karamihan ng mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Sabihin natin, to abide by the ruling. Okay. To abide by the ruling. Mga 19 to 20. Sa kabila nito, nilinaw ni Estrada na kahit sino namang senador ay maaaring maghain ng anumang resolusyon, tama man ito o mali. Wala na niya siyang problema sa naturang resolusyon, ngunit iginiit nito na hindi niya ito susuportahan. No more, because ang sabi ng Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction already. Dahil unconstitutional nga yung final ng House of Representatives. So, we do not have any jurisdiction anymore. And the Senate will not convene as an impeachment court because we do not have any jurisdiction anymore. Aga sinabi pa ni Senador Estrada na kung magfa-file ng motion for reconsideration o MR ang Kamara at magbago ang desisyon ng Korte Suprema ay susundin pa rin ng Senado ang desisyon ng hukuman. Yan ang latest. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sisimulan na ng Kamara ang pagrepaso sa infrastructure projects ng pamahalaan, kabilang na ang flood control projects kasunod ng direktiba ni Speaker Martin Romualdez na imbestigahan ang ghost projects, pag-abuso sa fund realignment, procurement at iba pa. Ayon kay Bicol Saro Party List, Representative Terry Ridon, chairperson ng House Committee on Public Account,
Target itong maisagawa ngayong buwan ng Agosto. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Tatapusin muna ang pagbuo sa membership ng House Committee bago simulan ang komprehensibong pagrepaso sa infrastructure projects ng pamahalaan. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, House Committee on Public Accounts Chairperson, target nilang simulan ng investigasyon sa mga proyekto kabilang na ang flood control projects ngayong buwan ng Agosto. Kabilang sa mga iimbitahan ng mga kawani at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Matatanda ang kabilang sa binatikos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA ang mga nagsasabuatan para nakawan ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng mga proyekto. Kabilang narito ang mga palpak na flood control projects. So, bahagi po nito yung DPWH, no, pagpapaliwanagin ano ho yung mga estado na ng mga lahat na infrastructure, particularly yung flood control projects sa taon po na ito. Meron bang mga na-delay? Meron bang mga ghost projects? Meron bang mga actual na natapos na? At ano pa ho yung mga dapat gawin for the entire course of the year? Iniutos ni PBBM sa DPWH ang audit at performance review sa lahat ng flood control projects. Kahit ongoing pa ang investigasyon ng DPWH, maaari ring magsagawa ang Kongreso ng pagrepaso sa mga proyekto, ayon kay Representative Redon. Kaugnay naman ang mga aligasyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may ilang kongresista umanong nakikipagsabuatan para kontrolin ang mga proyekto, paboran ng piling contractor at kumubra ng porsyento mula sa mga proyekto. Posible anyang maimbitahan ng alkalde sa gagawing legislative inquiry. Gayunman, kailangan anyang makapaglabas ang Baguio City Mayor ng matibay na ebidensya kaugnay ng kanyang mga akusasyon. Well, very important ho siguro, bagitin muna kay Mayor Magalong, ipakita niya ebidensya. Kasi mabigat yung akusasyon eh. Ang akusasyon, ang mga kongresista, 30%, 40% getting kickbacks from government projects. No? I think as soon as we do a review, he should be invited. Ayon kay Speaker Martin Romualdez, paiigtingin pa ng Kamara ng 28th Congress ang oversight functions nito at magsasagawa rin ng mid-year performance reviews sa mga ahensya ng pamahalaan. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aprobado na ng Department of Education ang pagtaas ng Annual Teachers Salary Subsidy o TSS para sa mga qualified teachers sa private schools. Ito ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos, paunlarin ang kapakanan ng ating mga Pilipinong guro, public man o private. Sa ilalim nito, magiging 24,000 pesos na ang subsidy kada taon ng mga qualified private school teachers mula sa kasalukuyang 18,000 pesos. Ang halagang ito ay matatanggap ng mga guro bukod pa sa kanilang regular na sahod. Ayon sa DepEd, ipatutupad ang bagong polisiya simula ngayong school year 2025-2026. Isa sa mga pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address ay pagpapabuti ng healthcare system sa bansa. Ngunit para sa isang health advocate, hindi tumutugma ang mga ito sa totoong nangyayari sa kasalukuyan. Ang detalye sa report ni Jed Neresina, live. Jed, ano ang dahilan bakit hindi umano nangyayari sa kasalukuyan ng mga pangako ng Pangulo sa kanyang naging SONA? Magandang tanghali, Ella. Ayon kay Dr. Tony Liachon, isang independent health reform advocate, yung mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na SONA ay malayo sa katotohanan dahil aniya, kung gusto nila nitong mga libreng serbisyong pangkalusugan ay bakit nila inalisan ng pondo o subsidiya ang PhilHealth na tinawag niya rin isang betrayal o pagtataksel sa mga Pilipino, lalo na dun sa mga nangangailangan at umaasa rito. Ang pangako na zero balance billing o libreng pagpapagamot sa mga pampublikong ospital ay isang ilusyon at hindi totoo para kay Dr. Liachon. Paliwanag niya na ang Kongreso at Senado ay malubhang dinedefend ang PhilHealth kung saan binawasan o inalis
Ang pondo nito na para sa kanya ay salungat sa Universal Healthcare Law. Binanggit niya na ang kakulangan sa pondo ng healthcare o sa pondo ng healthcare sa bansa ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit marami pa rin ang naghihirap sa Pilipinas. Bukod dito, ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na popondohan ang gamot sa sakit sa puso, cancer at kidney transplant ay counterintuitive o taliwas sa totoong ginagawa ng kasalukuyang administrasyon dahil sa ginawa ng gobyerno na pagkuha sa 60 billion pesos na pondo mula sa PhilHealth at pagbibigay ng zero subsidy para sa taong 2025. Ang mga pangako aniya ng Pangulo ay para lang maganda pakinggan ang kanyang State of the Nation address at hindi tumutugma sa katotohanan ng budget ng bansa. Para sa gaya niyang health advocate, dapat ibalik ang buong subsidiya ng PhilHealth sa national budget. Bukod dito, kailangan aniyang gawing opisyal at iligtas sa hidden charges ang zero balance billing sa lahat ng mga pampublikong ospital sa bansa. At hindi dapat gawing political na issue ang healthcare dahil ito ay karapatan at hindi pribilehiyo. Dagdag pa niya na dapat din itong pondohan at protektahan. Ella, bukod dyan, dinagdag ni Dr. Leachon na sa kabila ng mga pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay doon sa pagbibigay ng libreng mga serbisyong medikal sa mga Pilipino ay dapat aniya ay bigyan ng malaking budget o sapat na budget yung healthcare sa bansa at hindi lamang ito ay ibalik sana aniya sa 2026 budget yung subsidiya sa PhilHealth lalo na at maraming Pilipino ang umaasa dito at marami rin yung umaasa sa mga serbisyo sa mga pampublikong ospital. Ayan muna update, balik sa iyo Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Inaresto ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division at NBI Eastern Visayas Regional Office ang isang lalaking nagbebenta ng kopya ng lecture at review materials na mula umano sa isang law review center. Ayon sa NBI, nitong Huwebes, nagsagawa sila ng entrapment operation matapos makatanggap ng reklamo. Sa nasabing operasyon, positibong nabili ng kopya ng review materials ang mga tauhan ng NBI. Maharap ang naarestong suspect sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code, Electronic Commerce Act of 2000 at Cybercrime Prevention Act of 2012. Hinakitaan umano ng kapabayaan si Philippine National Police Chief General Torre III kaugnay ng investigasyon sa pagkawala ng aktivista na si Bicol na si Felix Salaveria Jr. Sa desisyon ng Court of Appeals, sinabi nito na may negligence sa bahagi ni Torre na nooy hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at maging sa panig ng iba pang mga opisyal ng PNP. Ang CIDG ang nag-imbestiga sa enforced disappearance o pagkawala ng biktima matapos dukutin noong August 2024. Ayon sa CA, delayed o naantala ang pag-request ng mga otoridad ng kopya ng CCTV sa ruta kung saan dumaan ang sasakyan na ginamit sa pagdukot ng biktima. Dagdag pa ng korte, hindi naging maingat ang mga respondent sa paghawak ng investigasyon sa kaso. Wala pang pahayag si General Torre hinggil dito. Nagsagawa ng decisive strikes ang mga tropa ng sundalo sa kuta ng mga rebelding New People's Army sa San Isidro Village sa Las Navas in Northern Samar nitong Huwebes, July 31. Ayon sa report ng Philippine Army's 8th Infantry Division, nasawi sa engkwentro ang 8 miyembro ng NPA. Nakumpiska rin sa insidente ang 8 high-powered firearms sa nasabing NPA hideout. Nakatakdang magsampa ng kaso sa Department of Justice ngayong araw ang kaanak ng mga nawawalan sa bungero laban sa businessman na si Atong Ang. Ngayong araw, nagtungo sa tanggapan ng Department of Justice ang whistleblower na si Julie Padidongan. Mula sa Department of Justice, ang detalya hatid ni Benedict Samson live.
Benedict, anong kaso itong isasampa ng mga kaanak ng missing sa Bungero? Magandang tanghali, Ella. Ayon nga kay Ryan Bautista, kapatid ng isa sa mga nawawalang sa Bungero, kasong murder at serious illegal detention ang isasampa nilang kaso laban sa negosyanteng si Atong Anga. Kaninang umaga ay nagpunta sa Department of Justice ang mga kaanak ng missing sa Bungero. Bukod sa mga kaanak, dumating din sa DOJ ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Dondona. Kasunod nito ay dinala na rin ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang mga dokumento sa tanggapan ng DOJ. Kasunod din ay dumating sa DOJ si PNP Chief Police General Nicolas Torre III, ngunit sinabi nito na ang Department of Justice na ang magsasabi patungkol nga sa isasampa nilang kaso. Ayon naman kay Ryan Bautista, natutuwa siya dahil sa loob ng 4 na taon ay unti-unti na nilang nakakamit ang hustisya sa pagkawala ng kanyang kapatid at maging doon sa iba pang mga nawawalang sa Bungero. Ella, sa ngayon ay inaantabayanan pa natin yung ibang detalye mula sa kaanak at maging sa DOJ na ngayon ay nasa isang silid pa rin dito nga sa Department of Justice. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa iyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. At para naman sa ating ulat panahon, malaki ang tsansa na mabuo bilang isang bagyo ang low pressure area na binabantayan ng Pag-asa malapit sa Philippine Area of Responsibility. Base sa 5 a.m. weather bulletin ng Pag-asa, uling namataan ang panibagong sama ng panahon sa layong 1,125 kilometers silangan-hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Sakaling pumasok ng PAR, papangalanan ito ng Pag-asa na Bagyong Fabian. Hindi bababa sa 23 ang sugatan kung saan 4 ang nasa malubhang kalagayan matapos bumagsak ang isang ride sa Taif, Saudi Arabia na nangyari noong Miyerkules. Sa mga video na kumalat sa social media, makikitang normal na umiikot ang 360 degrees ride, subalit bilang nabali ang itaas na bahagi nito dahilan upang gumuho ang karusel mula sa ilang metrong taas. Ayon sa mga saksi, may mga nasugatan matapos tamaan ng parte ng ride, habang ang iba naman ay nasaktan mula sa biglaang pagbagsak habang nakaupo. Agad ipinasara ang nasabing amusement park habang isinasagawa ang investigasyon sa insidente. Kinumpirma ni White House Press Secretary Caroline Leavitt na magtutungo sa Gaza si U.S. Special Envoy Steve Witkoff kasama si U.S. Ambassador to Israel Mike Huckabee ngayong Biyernes para inspeksyonin ang mga lugar kung saan ginagawa ang food distribution. Ito ay kasunod ng mga ulat ng pagkamatay ng daan-daang Palestinian habang naghihintay ng pagkain. Ayon sa ilang saksi, nagpaputok ang Israeli forces habang nakapila ang mga sibilyan para kumuha ng pagkain. Bagay na itinanggi ng Israel at sinabing warning shots lang ang mga ito. Kinumpirma ng Al-Shifa Hospital na 54 na bangkay ang kanilang natanggap mula sa insidente malapit sa Zikim Crossing kung saan libo-libo ang nagtipon para sa pagkain. Inamin ng American pop star na si Justin Timberlake na matagal na siyang nakikipaglaban sa Lyme disease. Isa itong uri ng sakit na anyay matinding nagpapahirap sa kanyang mental at physical condition. Sa isang Instagram post, sinabi ng singer na matagal na siyang nakakaramdam ng labis na pagod, pananakit ng katawan at matinding nerve pain habang nagpe-perform. Sinabi rin ni Timberlake na noon ay ayaw niyang ibahagi ang kanyang kalagayan, pero pinili niyang ibahagi ito ngayon sa publiko para makatulong sa iba pang nakararanas ng parehong sakit. Ang Lyme disease ay karaniwang nakukuha sa kagat ng infected na garapata at maaaring magdulot ng matinding pananakit ng kasukasuan, kahinaan ng kalamnan at pinsala sa immune system.
Pinangunahan ng Members Church of God International ang isang food-giving event para sa mga barangay na lubhang naapektuhan ng pagbaha sa lalawigan ng Bulacan. Layunin nitong makadugtong sa ginagawang pagsaludar ng mga barangay sa kanilang mga constituents na nasa mga evacuation center. Narito ang report ni Nestor Torres. Nakalubog po, delikado kaming makauwi dahil sa kuryente. Kami mga bata, mga kuryente, kawawa naman. Kaya nagtitiis muna kami din sa evacuation. 10 araw na sa evacuation center si Aling Janet Carion. Hindi pa siya makauwi dahil hanggang dibdib pa rin ang baha sa kanilang lugar sa barangay San Agustin sa Hagonoy. Pero sa kabila ng hirap ng sitwasyon, masaya si Aling Janet ngayong araw dahil kasama ang mahigit 140 pamilya. Nakatanggap sila ng libreng almusal mula sa Members Church of God International o MCGI. Sa MCGI po, talagang mahal kami ng Diyos. Nararamdaman namin ang pagmamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng MCGI. Masarap, mga kadalawa. Salamat sa inyo sa lahat ng biyayang kaloob. Sa bayan ng Kalumpit, nananatiling lubog pa rin sa baha ang 8 barangay kabilang na ang barangay Pio Cruzcosa. Bilang tugon sa hiling ng opisyal ng barangay sa kabila ng malalim na tubig, nagbangka ang mga volunteer ng MCGI para maihatid ang lugaw at lumpia sa mahigit 600 evacuees doon. Mari po aking salamat sa Diyos. Meron pong ginagamit ang ating Panginoon para po matulungan yung aking mga kabarangay, lalong-lalo na po dito sa Lexber, si Kuya Daniel Lason, ang MCGI Cares. Sa barangay Kalumpang, 500 pamilya naman ang nakatanggap ng mainit na lugaw at itlog na ipinamahagi ng grupo. Sa bayan ng Malolos, 300 individual sa evacuation center ng Bulihan National High School ang napagkalooban. At sa bayan ng Balagtas, nasa 600 evacuees sa barangay Wawa ang naging benepisyaryo. Malaking bagay yung pagbigay po sa amin, nabusog po kami lahat. Maharap po talaga po. Salamat po sa Diyos sa MCGI dahil nagbigay sila ng lugaw. Sakto nilalagnat ako ngayon, malamig ang panahon. Tuwan-tuwa nga kami pagka meron nagbibigay ng katulad itong pagkain. Pasalamat kami sa inyo, lalong-lalo sa taas. Maraming salamat po. Laking pasasalamat din ng opisyal ng barangay sa tulong ng MCGI. Sa aming mga nanunungkulan ay una-una po sa MCGI, sa buong miyembro at sa Pangulo ni Kuya Daniel. Ang inyong pong paglilingkod, ang gawaing mabuti, pagkakalaw sa kapwa ay daman-dama po namin ang inyong pagmamahal, ang inyong pagmamalasakit sa kapwa, ang inyong pagtulong, ang inyong hangarin na maisalba ang ating mga kababayan, lalo-lalo na po sa ganitong pagkakataon. Lubos po ang aming pasasalamat sa Diyos. MCGI, hindi po kami nakakalimutan sa panahon ng kalamidad. So ito po napakalaking tulong po dahil ang isang pagkain po nila ay nakatulong na po ang MCGI. Napakalaking tulong po nito. Dito kahit paano naman po yung mga pangangailangan na i-provide naman natin, pero sasabihin nga po natin, siyempre medyo kapos din po yun. Kaya malaking bagay po sa amin yung gaya ng mga donors, sponsors, kagaya po ng MCGI. Meron po silang soft food o breakfast dito. Napakalaking tulong po nito sa amin. Sa pananalasa ng sunod-sunod na bagyong Krising, Dante at Emong, sinamantala ng Members Church of God International ang pagkakataon na makagawa ng mabuti na makatulong sa mga apektado ng kalamidad. Umabot sa 700 pamilya sa Barangay Sapang 2, Ternate, Cavite ang napaglingkuran ng Members Church of God International katuwang ang bagong henerasyon party list matapos ang isinagawang relief operation sa naturang lugar noong Martes. Ayon sa punong barangay, dahil sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat, ilan sa mga residente ay ngayon palang muling nakakapaghanap buhay kaya malaking bagay na para sa kanila na maabutan ng ayuda.
Narito ang report ni Benedict Samson. Mula sa pagpasok ng mga bagyong Krising, Dante at Emong na sinabayan pa ng habagat, halos walang tigil na pag-ulan ang naranasan sa ilang bahagi ng bansa, kabilang na ang barangay Sapang Dos, Ternate, Cavite. Sa video na ito ni Daisy Espinelli, naglagay na sila ng harang upang hindi pasukin ng tubig baha ang kanilang tahanan. Kwento pa niya, dahil sa walang tigil na ulan ay umapaw ang ilog na ito na nasa likod lamang ng kanilang bahay. Dahil dito, umabot sa hanggang dibdib ang level ng tubig baha sa loob ng kanilang bahay. Aapaw po dahil napakabilis po, isang oras lang po talaga, tumas na po talaga yung tubig. Kaya lahat po talaga ng gamit, po yung gamit ko sa mga damit, puro putik po talaga. Kaya po hindi kami nakapag ng gamit talaga. Po kasing tubig sa harap, masok na po talaga, busy po kami maglimas ng tubig. Hindi na po namin namalayan, kumbaga nawala na po sa isip namin na yung ilog po tumataas talaga, umaapaw na po. Kaya naman sa ngayon ay tumigil muna siya sa kanyang business na online selling. Ganito rin ang sitwasyon ng vendor na si Cristina De Leon na ilang araw ding walang benta. Bali, ngayon lang po wala ako nakapagtinda kasi may binabayaran din po akong lending. Kaya kailangan din pong gumawa ng paraan. Kapag okay naman po yung puhunan, minsan kung makakagawa po ako, may tubo na rin po ako mga 300. Pero kung gagawa naman po ako sa maghapon na ititinda ko, nakaka 900 po ako. Kaya nga lang, sagip puhunan nga lang din po. Kasi panggastos din sa araw-araw. Ayon naman sa punong barangay na si Arnold Binauhan, hirap din ang kanilang barangay dahil kapag maraming evacuee ay kinakapos sila ng evacuation site. Kapag marami na po talaga na naepektuhan ng baha dito po sa Ternate Cockpit ang ating pong evacuation. Kulang po, yun po sana, nihiling kami kung sino man po ang tutulong sa amin. Kami po ay talagang ang kailangan po namin ay evacuation center. At upang kahit papaano ay makabahagi ng tulong sa mga residenteng apektado ng pagbaha, katuwang ang Members Church of God International at Bagong Henerasyon Party List na pagkalooban sila ng nasa 700 relief goods mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ako po ay nagpapasalamat dito sa ating BH Party List at sa MCGI. Maraming po salamat sa inyo pong bigay tulong sa amin sa Barangay Sapang Dos. Hindi po namin ito kakalimutan. Hanggang kami po ay naandito, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito pong Ternate Cavite ay kung mapapansin nyo po, nasa dulo siya ng Cavite. Kaya po amin pong binigyan ng priority dahil baka po sa ibang pagkakataon po ay hindi sila nabibigyan ng ayuda. Minarapat po ng BH Party List na makapagbigay ng relief boxes para dito sa ating mga kababayan sa Ternate, Cavite. Para naman kina Daisy at Cristina, malaking bagay na ito kapalit ng mga panahon na wala silang kita para sa pang-araw-araw na gastusin. Nagpapasalamat po ako sa mga staff ng MCGI na mabigyan ng ayuda na napakalaking tulong po nito sa amin talagang pamilya. Talagang pagkakita. Kaya po stay sa bahay. Halos mapuyat po talaga pag umulan. Marami pong salamat kasi po napakalaking tulong po nito para sa amin. Kasi dahil sa nagdaang bagyo, sunod-sunod po, talagang walang-wala po kami. Sobrang pasasalamat po sa inyo lahat. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Isaias, Kapitulo 26, versikulo 10 na nagsasabi, magpakita man ng awa sa masama, hindi rin siya matututo ng katwiran. Sa lupain ng katwiran ay gagawa siyang may kamalian at hindi niya mapapansin ang kamahalan ng paghahari ng Panginoon. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita sa atmang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!